Nehemiyas, ikawalong kabanata. At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. At dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan, ng mga lalaki at mga babae, at lahat ng makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. At binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam. At ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa lahat ng kautusan. At si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa sa panukalang ito. At sa tabi niya ay nakatayo si Matitiyas, at si Sema, at si Anayas, at si Urias, at si Hilkiyas, at si Maasiyas sa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa si Pedaiyas, at si Misael, at si Malkiyas, at si Hasum, at si Hasbedana, si Sakarias, at si Mesulam. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa mataas sa buong bayan. At nang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, Siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay. At kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Si Hesua naman, at si Bani, at si Serebias, at si Hamin, si Akub, si Sabetay, si Odias, si Maasiyas, si Kelita, si Azarias, si Jozabed, si Hanan, si Pelaya, at ang mga Libita ay nangagpakilala sa bayan ng kautusan, at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag. Kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. At si Nehemiyas na siyang tagapamahala, at si Ezra na saserdote na kalihim, at ang mga Libita na nangagturo sa bayan, ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at mangagpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Sa gayoy na patahimik ng mga Libita ang buong bayan, na sinasabi, kayo'y magsitahimik, sapagkat ang kaarawan ay banal, ni huwag man kayong mamanglaw. At ang buong bayan ay yumaon ng kanilang lakad, na nagsikain at nagsiinom, at nangagpadala ng mga bahagi, at nangagsayang mainam sapagkat kanilang nabatid ang mga salita na ipinahayag sa kanila. At nang ikalawang araw ay nagpipisan ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga Libita kay Ezra na kalihim upang makinig sa mga salita ng kautusan. Ang kanilang nasumpungang nakasulat sa kautusan kung paanong iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay magsitahan sa mga balag sa kapistahan ng ikapitong buwan. At kanilang ihahayag at itatanyag sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem na sasabihin, magsilabas kayo sa bundok at magsikuha kayo ng mga sanga ng ulibo at ng mga sanga ng ulibong gubat at ng mga sanga ng mirto at mga sanga ng palma at mga sanga ng mga mayabong na punong kahoy upang magsigawa ng mga balak gaya ng nakasulat. Sa gayoy lumabas ang bayan at nangagdala sila at nagsigawa ng mga balak, bawat isa'y sa bubungan ng kanyang bahay at sa kanilang mga looban at sa mga looban ng bahay ng Diyos at sa mga luwal na dako ng pintuang bayan ng tubig at sa luwal na dako ng pintuang bayan ng Efraim. At
ang buong kapisanan nila na bumalik na mula sa pagkabihat ay gumawa ng mga balag at tumahan sa mga balag sapagkat mula ng mga araw ni Josue na anak ni Nun hanggang sa araw na yaon ay hindi nagsigawa ang mga anak ni Israel ng gayon at nagkaroon ng totoong malaking kasayahan. Gayon din naman araw-araw, mula sa unang araw hanggang sa huling araw, kanyang binasa ang aklat ng kautusan ng Diyos at kanilang ibinagdiwang ang kapistahan na 7 araw at sa ika-8 araw ay takdang kapulungan ayon sa ayos.